Nadagdagan pang mahigit 10 panukalang batas kontra political dynasty sa Kamara matapos maghain ng bersyon nila sina House Speaker Faustino D. III at Presidential son Congressman Sandro Marcos. Pero ang ilang kapwa mamabatas at eksperto nakikita nito ng butas. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 4 niyang priority legislation ang para sa anti-political dynasty, naghain si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para rito. Kasama niya naghain si House Speaker Faustino D. III. Dito, pinagbabawalan ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Halimbawa nito ang asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang miyembro ng pamilya ay incumbent o kaya'y kandidato sa isang national position, ang kanyang kaanak ay hindi pwedeng mahalal sa isa pang national position. Halimbawa, bawal na ang magkapatid na parehong senador o kaya magkapatid na presidente at vice-presidente. Bawal ding umupo ang magkakamag-anak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero sabi ng isang political scientist, kung susuriin ng mabuti ang panukala, may mga butas daw ito. Ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no to members of the same family within the 4th degree can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition. No? So, hindi malinaw kung ilan no? At kung paano. No? Malamya at tila nagpapanggap lang daw na kontra-political dynasty sa panukala dahil pinapayagan pa rin ito ang magkakamag-anak na sabay-sabay tumakbo sa magkakaibang posisyon at lugar. Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng kanilang listahan ng bawal tumakbo ay ayon sa teritoryo or hierarchical territory, no, national, sa local, no, whether provincial, municipal, city or barangay, no. Kaya lang, no, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency, no. Halimbawa, hindi ka nga tumakbo sa isang distrito bilang kongresista, tatakbo ka naman dun sa ibang distrito, sa ibang probinsya or sa ibang jurisdiction. No? So, kailangan linawin ito, kung hindi, iisipin ng mamamayan at mga nagmamasid na ito'y mga loophole. At ito ay, again, no, isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty. Mahigit 100 panukala kontra political dynasties ang inihain na rito sa Kamara at ang ilang may akda na kukulangan sa panukalang inihain ni na Speaker D at House Majority Leader Marcos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede nga magresulta sa Fat Dynasty ang panukala ni na D at Marcos. Ibig sabihin, ang isang pamilya, posibleng may nakaupong miyembro sa lahat ng posisyon mula national hanggang barangay level. Tinawag ng Makabayan Bloc ang panukala na kapos, mapanlinlang at malabnaw dahil pwede pa rin sabay-sabay na tumakbo at manalo ang mga magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon, gaya ng may senador, may kongresista, may gobernador at may mayor. Pangamba ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, baka lalo pang palakasin ng panukala ang mga political dynasty. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. So it's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties.
And I think it is against the provisions of Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution. Hinihinga namin ang pahayag sina D at Marcos. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.